Mahal, hindi kita masusundo ngayon. Pasensya na ha? Pero dadaan ako mamaya sa inyo. I love you, my nuts. Text ni Francis kay Natalie. Oks lang, mahal. Sige, see you sa bahay mamaya. I love you too. Reply nito. Muli nga nag-reply si Francis ng heart emoji. Pero na magre-reply din sana siya ng ganoon ay natanaw niya ang kanyang tunay na ina. Agad nga niyang ibinulsa ang kanyang cellphone at siya na ang lumapit dito. Sabi ko na't babalik kayo eh. Saad niya. Lagi naman ako nandito, anak. Tugon ng ginang. Please, don't call me anak. Maghihintay ako kung kailan handa ka na makinig sa paliwanag ko. Ngayon ko na gusto marinig ang paliwanag mo. Talaga, anak? Salamat. Sinabi ko na huwag mo akong tawaging anak eh. Sorry, may malapit na coffee shop dito. Gusto mo doon tayo mag-usap? Ikaw po bahala. Napansin ni Natalie ang pagsenyas nito sa driver na maghintay ito. Pero ipinagkibit balikat na lamang niya ito at naglakad sila patungo sa coffee shop. Pagkapasok nga nila ay agad silang umorder ng kape. So, bakit niyo nga ako iniwan sa simbahan? Tanong ni Natalie. Dahil kailangan kitang iligtas, anak. Iligtas? Kanino? Sa asawa ng tunay mong ama. Mabilis na tugon nito. Napailing at napakunot ang noo ni Natalie sa itinugon sa kanya ng kanyang tunay na ina. You mean, yes, I'm a mistress. Napanganga si Natalie at nangilid ang kanyang mga luha. Bakit ka po pumatol sa mayroon ng asawa? Sabay tulo ng mga luha nito. Nagtatrabaho ako noon habang nag-aaral sa kolehiyo. Kaso hindi sapat yung sinusweldo ko para matustusan ang pag-aaral ko eh. Tumutulong din kasi ako sa nanay ko sa probinsya. Hanggang sa nagtapat sa akin yung amo ko lalaki na gusto niya ako. Kapag nakipagrelasyon daw ako sa kanya, siya na magpapaaral sa akin. Siya na din na magpapadala ng pera kay nanay. Noong una, tumanggi ako dahil may asawa na siya. 1 taon na silang kasal. Kaso 5 taon na daw sila nagsasama pero hindi daw sila magkaanak. Kaya parang naghahanap siya ng babaeng mabubuntis niya. At ako yung gusto niya. Kaya pumayag ka? Tapos ako yon? Tapos pinabayaan mo lang din ako? Iniwan sa simbahan na parang tuta? Tsaka sunod-sunod ang pag-agos ng mga luha nito. I'm sorry. Nabisto kasi ng asawa niya yung relasyon namin. Kaya pinalayas ako. Graduating din ako that time. Hindi ko noon alam na buntis ako. Walang-wala na rin ako noon. Dahil nga wala na akong trabaho. Tapos nag-aaral pa ako. Pero ipinagpatuloy ko ang pag-aaral at pagbubuntis ko kahit maraming kumukot siya sa akin. Naghanap ako ng trabaho na pwedeng makasuporta sa pag-aaral ko. Kahit nahihirapan ako. Malaki na yung tiyan ko nung gumraduate ako ng college. Sa hospital ako nanganak at nalaman yun ng asawa ng tatay mo. Nagpunta siya sa hospital at ipinahiya niya ako doon. Pinagbantaan pa niya ako na ipapapatay niya daw ako. Maging ikaw, anak. Kaya tumakas ako sa hospital tsaka wala na rin akong pambayad. Hindi naman ako makatawag noon kay nanay. Tsaka nagkasakit din kasi siya. Kaya ang tanging naisip ko na lang noon ay ang iwan ka sa simbahan. Pero hindi ako umalis hanggat walang nakakakita sa'yo. Hanggang sa nakita kong may nakakita sa'yong mag-asawa. Ang lungkot-lungkot nila noon, pero nung nakita ka nila, bigla silang sumaya. Hindi ko alam kung bakit malungkot sila ng gabing yon. Hanggang sa palihim ko silang sinundan para malaman ko kung saan kanila dadalhin. At nalaman ko nga na inuwi ka nila. Pinupunta-puntahan pa kita noon. Pero nung nag-abroad ako, hindi na kita nabantayan. Hanggang sa nalaman ko na lumipat na pala kayo ng bahay. Buti may nakakaalam kung saan kayo lumipat. Kaya muli kita nakita, anak. Muli ko na silayan ang anak ko. Bakit ngayon ka lang nagpakita sa akin? Dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo ang totoo. Ayoko din naguluhin pa kayo dahil alam ko kung gaano kanila kamahal. Kumakain din ako sa karinderya niyo noon para makita kita. Kaso ang lagi ko nakikita doon, yung ate mo. So kaya kayo nagpakita at nagpakilala kasi babawiin niyo na ako sa mga magulang ko? Sorry, pero hindi ko iiwan ang mga itinuring ko mga magulang. Ang kinagisnan kong pamilya. Naiintindihan kita, Natalie. Alam ko din kung gaano mo sila kamahal. Huwag kang mag-alala. Hindi kita kukuhanin sa kanila. Nagpagkilala lang ako para malaman mo ang totoo tungkol sa pagkatao mo. Salamat po kung ganon. Wala po tayong magiging problema. Pero sino po ba ang tatay ko? Hindi niya ba alam na nagkaanak siya sa'yo? Hindi ko alam kung sinabi ng asawa niya. Hindi na din ako nagpakita sa kanya.
Pero siya, nakikita ko siya dahil mayor na siya ngayon at sa pagkakaalam ko, nagkaroon na rin sila ng anak. Okay po pala. Okay na rin na hindi niya ako kilala dahil ayoko na rin po siyang kilalanin. Total may Tatay Pancho naman po ako na mahal ko. Okay anak, basta kung kailangan mo ng tulong na kahit ano, sabihin mo lang sa akin. Ito palang calling card ko. Tawagan mo lang ako dyan kapag kailangan mo ko. Kahit anong oras anak, dadating ako. Ngayon po, napagtagpi-tagpi ko na. Ikaw po ang nagbabayad ng tuition fee ko, di ba? Dahil sabi sa akin ng prop ko, may nagmagandang loob na bayaran ng tuition fee ko. Oo Natalie, ako nga. Ako rin madalas magbigay ng mga pagkain mo. Lalo nung birthday mo, naalala mo ba yung malaking teddy bear at bouquet of money? Opo, naalala ko yon. Sa'yo galing yon? Hala, asyumera pala ako. Akala ko naman sa nagkaka-crush na sa akin. Todo yakap ako dun sa guy na yon. Kasi akala ko siya nagbigay, pero hindi pala. Malaki tuloy katanungan sa isip ko yon. By the way, thank you po pala doon. Nagamit ko po yun sa iba kong bayarin sa school at sa OJT po namin. Walang anuman yon anak. Ngumiti naman si Natalie at akmang hihigop sa kape nito na muli magsalita ang kanyang ina. Pwede ba kitang mayakap? Kahit na sandali lang? Tumango naman si Natalie, kaya tumayo ang kanyang ina at niyakap siya. Kanina pa po tayo nag-uusap. Ano po palang pangalan mo? Lizelle. Lizelle Espanto. Espanto po pala ang lahi ko. Ano po palang ipinangalan mo sa akin ng baby ako? Micaela Sofia. Wow, ganda po pala. Bagay na bagay nga sa'yo ang pangalan na yun eh. Pero bagay din naman sa'yo ang Natalie Shine. Nakangitin tugon nito. Oo naman po, tatay ko po nagpangalan sa akin nun eh. Sa amin po ni ate, siya naman po na Yumi Shane. Yes, kilala ko ang ate mo. Masarap magluto yun eh. Ay, oo naman po, sa sobrang sarap magluto. Ayun, napaibig niya yung boss niya at malapit na silang ikasal. Ay, sorry po, napakwento na po pala ako. It's okay. Okay nga yun eh. Masaya ako na nagkakakwentuhan na tayo. Sana maulit pa to. Huwag po kayong mag-alala, mauulit to. Basta libre po lagi ang kape. Nakangiting sambit nito. Oo naman, kain din tayo minsan sa labas. Sige po. May boyfriend ka na, di ba? Opo si Francis po, kapatid po ng fiancé ni ate. Ipapakilala ko po siya sa'yo next time. Talaga? Oo naman po. Sige po kailangan ko na pong umuwi. Salamat po. Hatid na kita. Hindi na po, magtataksi na lang po ako. Sigurado ka? Oo naman po. Salamat po ulit. Dahil bumalik nga ng opisina si Franco, ay si Yumi na ang mag-isang sumundo kay Diana sa eskwelahan. Pagkatapos nga nila maghapunan ay nagtungo si Yumi sa banyo para mag-shower. Hinubad na nga niya ang kanyang white blouse. Sunod nga ay tinanggal na nito ang kanyang bra. At sunod sana niyang huhubarin ang kanyang pantalon nang biglang bumukas ang sliding door ng banyo. Kaya naman agad siyang napatakip sa kanyang dibdib gamit ang kanyang dalawang kamay. Love? Gulat na tanong nito. Anong ginagawa mo? Nakauwi ka na pala. Maliligo ka? Oo. Sige na, labas ka na. Ayaw. Ha? Labas! Bilang bodyguard mo, responsibilidad kong bantayan ka. Sige na, ligo ka na. Promise, panonoorin lang kita. Love naman, labas ka na, kainis to. Di ba bodyguard mo ko? Hindi makamove on? Joke lang naman yon, paulit-ulit ka. Ay, bilang bodyguard mo pala, responsibility ko rin na paliguan ka. Kaya come with me, ma'am. Paliguan na po kita. Che, si Franco oh. Tsaka ito na paatras. Natatawa naman si Franco sa reaksyon ni Yumi na para bang takot na takot ito sa kanya. Hindi na ako gagawa ng kasalanan, promise. Sorry na, labas ka na love. Pero agad na lumapit si Franco sa kanya at agad na inalis ang mga kamay niyang nakatakip sa kanyang dibdib. Pati sinandal ito sa pader at iniangat ang kanyang dalawang kamay. Tinatakpan mo pa kasi yan, love. Nakita ko naman na yan. Nakangising sambit nito. Parang takot na takot ka sa akin Hindi naman ako nangangain ng tao. Nanghahalik lang. Tsaka nga niya inangkin ang mga labi ni Yumi. Napapapikit na lang siya at hinayaan ang ginagawang paghalik sa kanya ng mapapangasawa. Bahagyang naitulak ni Yumi si Franco nang gumapang ang kamay nito sa kanyang ibaba. Love, buntis na ako. Ano ba?
Alam ko, hindi naman tayo mag-aano eh. Basta ganito lang. Tugon ni Franco na tila uhaw na huhaw pa rin ito sa mga labi ng kasintahan. Muli nga niyang kinabig si Yumi para halikan, kasabay nito ang pagbukas niya ng shower at pareho nga silang nabasa. Muli nga naghiwalay ang kanilang mga labi. Parang ganito nung una. Dito din, di ba? Saad ni Franco. Ay, pangalawa pala dito. Sa dati ko nga palang kwarto yung una. Yun yung kauna-unahan ko natikpan ng mga labi mo, love. Oo na, sige na, maliligo na ako. Sabay na tayo, pareho na rin tayong basa eh. Tsaka nito inabot ang shampoo at nilagyan si Yumi. Pikit ka, hayaan mo lang akong paliguan ka. Pumikit nga si Yumi at baka mapatakan ang kanyang mga mata ng shampoo. Sunod nga ay binanlawan niya ang buhok ni Yumi. At kumuha ng pang-scrub at kinuha ang liquid soap at pinatakan ito at pinabula. At inumpisahan na nga niya ang pagsasabon kay Yumi. Ako na magtutuloy, love. Saad ni Yumi nang bumaba ito sa kanyang dibdib. Ngumiti naman si Franco at pinagbigyan si Yumi sa gusto nito. Sabay nga silang naligo na tanging pang ibaba na lang ang saplot. Nakakaramdam nga ng pagkailang si Yumi, lalo na't pinagmamasdan nito ang kabuuan niya. Pagkatapos nga nilang maligo at makapagpatayo ng buhok ay lumabas muna si Franco para puntahan si Diana. Hi sweetie, kumusta school mo? Okay naman po, Daddy. Really? Marami ka ng friends? Yes po, halos lahat po ng classmate ko, friends ko na. Tsaka po yung mga mami nila. Kilala nga po nila ikaw eh, tsaka po si Mama. Idol daw po nila kayo. Si Mama bilang artista po at ikaw po bilang singer po. Wow, pakisabi sa kanila, salamat. Sige po, Daddy, sasabihin ko po yun sa kanila. Daddy? Yes, sweetie? May secret po kami ni Ate Nida. Secret? Ano yun? She told me po na pregnant po si Mami. Totoo po ba? Anak ng tinapanggalunggong si Nida. Inunahan pa kami magsabi sa'yo. What is tinapanggalunggong, Daddy? Fish yun, anak. So, totoo po ba? Buntis po si Mami? Magkakaroon na po ako ng kapatid? Yes, anak. Buntis nga si Mami mo. Yehey! I'm so happy po. Yes, may kapatid na po ako. May bubuhatin na ako. Ako po mag-aalaga sa kanya. Promise po yan. Ang sweet naman ni Ate Diana. Hindi pa man lumalabas si baby, may promise na sa kanya. Oo naman po. Mamahalin ko po siya gaya ng pagmamahal ko po sa inyo ni Mami. Pero dapat love mo rin si Mama. Yes naman po. I love her naman po eh. She's my real mom. Alright? Good anak. Okay? Sleep ka na ha? Good night. Pagdating ni Mama, dito ulit siya matutulog sa room mo. Okay po, Daddy. Good night. I love you po. Good night, sweetie. I love you more. Pumalik na nga si Franco sa noon ni Diana at lumabas na siya ng kwarto ng kanyang anak. Bumalik nga si Franco sa kwarto nila at naabutan niyang nakahiga na si Yumi habang nanonood dito sa YouTube. Ano pinapanood mo, love? Mukbang? Tugon nito. Nakakagutom nga eh. Nangiti naman si Franco. May gusto ka bang kainin? Wala naman. Ayoko din bumangon, love. Napagod din ako sa maghapon. Okay, love. Maya-maya nga ay kinalabit ni Franco si Yumi, kaya lumingon ito sa kanya. Ano yun, love? Sino to? Tsaka ipinakita ni Franco ang kanyang cellphone kay Yumi. Napabangon pa si Yumi dahil dito. Hala, ako yan Saan mo nakuha yan? Napaka-cute mo naman pala kahit nung high school. May bangs ka pa dito Bagay mo din pala may bangs, love. Hala siya, tinignan mo? All Facebook account ko? Ngumiti at tumango naman si Franco. Stop mo na yan, nahihiya ako sa pagbumuka ko nung high school. Bakit naman? Napaka-cute mo. Yee. Che, kakata-cute ka mo. Pero hindi pa rin tumigil si Franco sa pagtingin sa mga profile ni Yumi noon. Hanggang sa makita nga niya ang isang litrato na may kasama itong lalaki. Love, sabi mo hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Sabi mo, ako ang first boyfriend mo. Sino to? Pero biglang inagaw ni Yumi ang cellphone ni Franco. Sabi ko naman sa'yo, tigilan mo nakaka-stalk sa old account ko. Answer me, love. Sino siya? May caption pang my happiness. Wala lang yan, si James yan. Sabay balik niya ng phone ni Franco. Wala lang? Bakit mo naman ipoprofile ang picture yung dalawa kung wala lang siya, di ba? Ang linaw ng caption. Cute ng ex mo, ha? Siguro, mas lalong gwapo ito ngayon.
Hindi ko siya ex. We, maniwala sa'yo. Ex mo to. Kita ko, umuulap yung mga mata mo. Alam ko kapag nagsisinungaling ka. Ginawa mo pa akong sinungaling ha? Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko nga ex yan. Sino siya sa buhay mo? Matulog na tayo, love. Huwag na natin siya pag-usapan. Inaantok na ako. Inaantok daw. Mulat na mulat yung mga mata mo. Ngayong tinatanong kita kung sino siya sa buhay mo, bigla ka nang inaantok dyan. Para-paraan ka, love. Magtatanong ka tapos magsiselos ka? Bakit naman ako magsiselos? Meron ba dapat? Wala. Yun naman pala. Wala. Bakit tayo mong sabihin? Masama bang tanungin ko kung sino ba talaga siya? Kinuha naman ni Yumi ang unan tsaka nito inilagay sa kanyang kandungan at muling bumaling ng tingin kay Franco. Di kung gusto mong malaman yung past ko, di sige. Go. Si James Ferrer yan, classmate ko mula first year hanggang fourth year. Close friend ko siya hanggang sa na-realize ko na nagustuhan ko na siya. Pero syempre, palihim lang. Ayoko malaman niya Baka kasi iwasan niya ako. 2 taon ko din tinago yung feelings ko sa kanya. Hanggang sa magtapat siya sa akin sa chat. Siyempre, tinawanan ko lang. Tsaka madalas din kasi niya akong pagtripan, kaya hindi ako naniniwala. Pero iniisip ko, sana totoo nga. Hanggang sa nagkita kami kinaumagahan sa classroom, kinausap niya ako ng break time namin. Seryoso namang nakikinig si Franco. So, totoo yung ipinagtapat niya sa'yo, sa chat? Oo, sinabi niya sa akin ng personal. First year pa lang daw kami, gusto na niya ako. Kaya pala siya yung unang nagpakilala sa akin. Tapos feeling close agad. Samantalang ako, second year na kami nung mapagtanto kung gusto ko siya. Tapos, ano nangyari? Tinanong niya ako kung pwede niya akong ligawan. Pumayag ka? Oo. Tapos, di niligawan niya ako. Lagi niya sagot yung merienda namin ni Flor, yung best friend ko. Lagi siya may binibigay sa akin kung ano-ano. Inihahatid niya ako pa uwi, minsan sinusundo din, basta laging ganon. Tapos madalas siya magbigay ng love letter. Napalunok naman si Franco at naging mailap ang mga mata nito. Naging kayo ba? Sinagot mo ba siya? Kasi, di ba pareho niyong gusto ang isa't isa? Hindi naging kami. Napakunutan noon ni Franco. Bakit? Niloko ka niya? Hindi. Ako yung kumausap sa kanya na itigil na niya yung paliligaw niya. Kasi nalaman ko na gusto din siya ng best friend ko, si Flor. Ibig sabihin nagparaya ka? Kahit gusto mo si James, pinatigil mo sa panliligaw sa'yo para lang kay Flor? Parang ganun na nga. Tugod ni Yumi. Paano mo nalaman na gusto niya din si James? Sinabi niya sa akin. Siyempre, nasaktan ako. Best friend ko siya Tapos may lihim pa siyang pagtingin sa manliligaw ko. Munti ko nga sagutin si James kundi lang nagtapat sa akin si Flor. Anong sabi ni Flor nung ginawa mo yon? At ano ding sinabi sa'yo ni James? Walang sinabi sa akin si Flor. Basta bigla na lang din siya nagbago sa akin Iniwasan na niya ako kahit pinatigil ko na si James sa panliligaw sa akin. Mula noon, nagkaroon na ako ng trust issue sa best friend. Wala na akong itinuturing na best friend bukod kay Flor. Mga kaibigan, ganun na lang. About kay James naman, syempre nagtanong siya sa akin kung bakit. Sabi ko lang, ayoko na. Hindi pa pala ako handa. Hindi ko sinabi yung totoo. Naranasan mo din palang maligawan. Sorry ha, hindi ko na yan nagawa sa'yo. Parang nahiya ako bigla sa sarili ko. Sayang, kung sinagot mo siya baka kayo pa rin hanggang ngayon. Hindi ko din alam. Tsaka ba't ka naman nahiya bigla sa sarili mo? Dahil siya, niligawan ka talaga niya. Ako kasi, hindi, di ba? Parang hindi na kita naigalang bilang babae. Sabay patak ng luha nito. Hala, bakit ka naiiyak? Ito naman? Okay lang yun. Mahal naman kita Tsaka engaged na tayo. Hayaan mo na yun. Tsaka kahit tayo naman na, nililigawan mo pa rin ako. Pero nauna yung naging tayo bago kita niligawan. Natatawang sambit nito. Mali naman talaga yung ginawa ko Paano pala kunwari, hindi tayo nagkakilala tapos nagkita ulit kayo. Tapos sinabi niya sa'yo na mahal ka pa rin niya. Anong sasabihin or gagawin mo? Papayag ka pa rin ba na ligawan ka niya ulit? Antok na talaga ako, love. Good night na, maaga ka pa rin bukas. I love you. Sabay halik niya sa pisngi ni Franco. Bakit ayaw mo sagutin yung tanong ko? Mahal mo pa rin ba siya? Love, ano ba? Ang tagal na nun. Wala na sa akin yun. Huwag na natin siya pag-usapan. Pass is pass. Pero hindi mo sinasagot ng diretso ang tanong ko. Hindi ko na siya mahal, okay?
Ikaw yung mahal ko ngayon, ikaw yung pakakasalan ko at ikaw yung ama ng pinagbubuntis ko. Kaya stop na. Tsaka tumalikod na si Yumi kay Franco. Pero habang mahimbing na natutulog si Yumi, ay gising na gising pa rin si Franco. Ini-stalk nito ang Facebook account ni James. Napag-alaman din niya na isa na itong doktor ngayon. Mas lalo ngang itong gumwapo. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nagkaroon ng interes sa lalaking yon. Hanggang sa makarating nga ito sa isang video. Taong 2022 pa na may caption na, "My message to my first love." Napabangon nga si Franco at hinanap sa drawer ang kanyang earphone. Sinilip muna niya si Yumi kung tulog na tulog ba ito. Tsaka agad na ikinabit ang earphone at pinanood ang video na yon. "Hi, sana napapanood mo to. Alam kong alam mo kung sino yung tinutukoy ko. Ikaw lang naman yun eh. Natupad ko na yung pangarap ko maging doktor. Isa na lang ang hindi natutupad, yung maging girlfriend kita. Hindi mo alam kung gaano mo ako nasaktan. Kung sabihin mo sa akin na tumigil na ako sa paliligaw ko sa'yo. Dahil hindi ka pa handa. Tinanggap ko yon kahit ang sakit-sakit. Pero ngayon ba, hindi ka pa rin ba handa? Kasi hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Sabihin nilang baduy ako. Pero yun ang totoo, mahal na mahal pa rin kita na Yumi Shane." Hindi na kinaya ni Franco na tapusin ang video dahil napuno na rin ito ng luha. Nakaramdam siya ng selos dahil sa video na yon. Iniharap nga niya si Yumi sa kanya at iniangat ang ulo nito para iunan sa kanyang braso. "Napanood mo kaya yon?" "Malamang oo. Ang daming views. Kaya hindi malabong napanood mo yon." Mahinang sabi niya kay Yumi. Tsaka niya ito itinadtad ng halik sa muka. "Sorry love. Sorry kung hindi kami pareho ni James. Siya niligawan ka niya. Samantalang ako dinaan ko sa santong paspasan. I'm so sorry.